Siyempre, tutorial to. Tuturo ni tatay kung paano ayusin to. Anong muna gagawin tay? Tatanggalin muna tong ano. Gulo. Ayun na, nabaklas no. Manipis na. Parang hindi nagbabago eh. Hindi nagbabago. Ganyan lang siya kanipis mga parts oh. Kalawang na. Kalawang no. Nakakalawang pala siya. Pati yung itong disc. Hindi nagamit yan, kinakalawang yan. Pahira mo langis. Dudulas na. Yan. Pagkatapos naman natin ma-check yung mga gulong mga parts. Change oil naman. Ayan, nag-change oil si tatay. Kinakargaan niya ng langis. Yung takip, baka di mo tinakpan. Tumagas lahat yung nilagay. Natakpan mo na? Bale, every 5,000 kilometer kami nag-change oil mga parts. Tapos parang gusto nga rin palitan ni tatay ito eh. Yung radiator namin. Kasi may mga uka ni ano niya ron eh. May bandang pan. Tinamaan ng kahoy nung nabaha kami. May pumasok na kahoy dyan. Tapos sinasabi na natin palitan ng filter mga parts. Napalitan na rin ni tatay yan. Para yung ano ng hangin malinis. Hindi, dito lang naman yan. Sa may side lang dito eh. Yan, sa may side dyan. Oh. Gilid lang. Sa likod ng ano, gulong. Dumi na no. Mekaniko nyo pa yan, magkano din bayad Hindi no? makahinga na yan. Ganyan kabigas. Pag ganyan si tatay na lang kumakalikot niyan. Basic na sa kanya yung mga ganyan-ganyan ng troubleshooting. Kabisado niya na yan kung saan nakapwesto yung mga yan. Kasi sabi ng LTFRB, bawal na raw mag-vlog while driving. May bago kasing pinatupad na batas yung LTFRB mga parts. Driver Distracting Act yata. Hindi ko alam kung kailan na implement to eh. O nung nakarang araw lang. July 7 ngayon. Parang nabasa ko kahapon lang eh. Nung July 6. Siguro babaguhin ko na yung vlog ko mga parts. Pwede siguro ano, dancing vlogging na lang kami tatay. Marunong ko sumayaw tay. Sasayaw tayong dalawa. Sa sobrang bilis ko magpatakbo, mapapasayaw ka ng Macarena. Good morning mga parts, July 7 ngayon, Tuesday. Di kami bumiyahe ni tatay. Kasi sabi ng LTFRB, bawal na raw mag-vlog while driving. Kaya parang tinamad kami ni tatay bumiyahe ngayon. Ang gagawin na lang namin vlog ay yung pag-aayos ni tatay ng sasakyan. Kung paano niya ayusin. Hindi, ayos to. Sisirain niya muna tapos saka ayusin para mapakita niya lang sa inyo. Wala kaming vlog eh. Papalitan ni tatay daw yung preno. Pero sisilipin niya muna. Tapos papalitan niya pagka manipis na. Babala huwag niyong gagayahin si tatay. Tanging eksperto lang yung gumagawa nito. Tanging si tatay lang gumagawa niyan. Ayos yan. Tapos sisirain niya, aayusin niya ulit. Siyempre, tutorial to. Tuturo ni tatay kung paano ayusin to. Anong muna gagawin tay? Tatanggalin muna tong ano. Gulong, pre. Yung tornilyo muna. Huwag muna yung gulong. Hindi mo natanggal yung gulong pag hindi mo natanggal yung tornilyo. Ayan, tatanggalin muna yung tornilyo. Ganyan lang ka-basic yan ha. Para suporta, lagay mo sa ilalim. Hindi ka mabaksakan. Para mabagsakan. Lagay mo daw yung gulong dyan, oh. Baka bumagsak, maipit ka dyan. Babala, medyo mahirap tong gagawin natin mga parts. Tanging eksperto lang gumagawa nito, kaya wag nyung gagayahin to. Ayun na nga mga parts, parang kahapon lang ata, may bago kasing pinatupad na batas yung LTFRB mga parts. Driver Distracting Act yata. Hindi ko alam kung kailan na implement to eh. O nung nakarang araw lang, July 7 ngayon. Parang nabasa ko kahapon lang eh. Nung July 6, nakita ko marami nang pinopost sa Facebook na papadaan sa ano natin, sa Facebook natin. Wala na ako maisip na iba-vlog kasi 'di ba ganun nga yung vlog natin. Nagda-driving tayo tapos nagkukwento tayo habang nagda-drive. Siguro babaguhin ko na yung vlog ko mga parts. Pwede siguro ano, dancing vlogging na lang kami tatay. Marunong ko sumayaw tay. Sasayaw tayong dalawa. Sa sobrang bilis ko magpatakbo, mapapasayaw ka ng Macarena. Pero yung auto ko hindi makatakbo ng 80 to the left, to the right, right, left, on the side. Awit, ang hirap gawin nito mga parts. Ayun na, nabaklas no. Manipis na. Parang hindi nagbabago eh. Hindi nagbabago. Ganyan lang siya kanipis mga parts oh. Pero manipis na to tay. Kasi dati makapal yan eh. Tingnan mo yung bago. Oh. Tilang, di ba? Konti lang diferensya. Hindi, ano kasi ito, original na ano pa to niya. Yung ganito, pag di ato yung peki na nilagay mo, ano ba ito, binili mo? Sabi Replacement lang to. maganda rin daw yan. Madali maupod yan. Ito, original pa kasi to. Kaya ang tagal na nito mga parts. 3 taon na to, hindi pa namin pinapalitan yung preno. Napalitan mo na ba yung preno? Oo, ngayon, di pa. Hindi pa, mula nung nabili namin to. Matibay siya. Pupudpud Pero basta-basta. papalitan natin. Ay, makapal pa, sabi mo. Kapal pa oh. Sayang naman. Yung sa harap ng tignan natin. Oh, sa harap, buksan mo. Ito, i-adjust lang natin kung halimbawa
malayo siya. Kasi minsan lumalayo na konti-konti. Kasi mga pards, ang sabi ng LTFRB, pagka nahuli ka, bale, revocation ng franchise plus 5,000 na tutubos ka ng violation mo. Bigat yun. Revoking, parang ganun. Siguro kung matindi yung kaso mo, i-revoke nila yung franchise mo, babawiin nila, parang ganun yung magiging kaso mo. Ang sabi kasi, para iwas daw sa aksidente. Kasi baka malingat ka sa pagmamaneo, tapos maka-aksidente ka ganun. Yun ang in-implement nila na pinagbabawal dahil nga dumadami na yung mga nagbablog gaya ng mga jeep, TNBS, yung mga taxi, sa mga bus, di ba meron na rin. Pero ang sabi, Driver Distracting Act. Ibig sabihin, basta driver ka ng ng LTFRB, membro ka, parang kasama ka na ata doon. Pati yung mga motorcycle taxi kasama. Kasi yung vlog natin, tatamaan tayo dun dahil nga gawa ng, di ba ganun yung vlog natin, habang nagmamaneo tayo, nagsasalita tayo, nagkukwento tayo. Kaya hininto ko muna yung vlog ko, yung driving, habang nagbablog, nagsasalita, nagkukwento. Eto, huling vlog ko nung July 4. Tapos nakita ko siya July 5, yung mga post na ganun. Di ko lang alam, di ko pa na-search kung kailan nagsimula yung implement na yun kung kailan nila naisa batas yun Tapos yung likuran natin mga pards, gawing kaliwata sa may driver corner. Ito naman tayo ngayon sa may harapan, yung side ng driver to. Ano tayo, ayos pa yung preno? Disc brake pa sa harapan, di ba? Yun. Paano mo titignan yung pad niyan? Kaya nga, buksan natin. Ayan, bubuksan ni tatay ito. Para makita natin. Ayun, nakikita Tatanggalin. naman. Kaso, Hindi kita mo ba? hindi mo ito yung loob. Manipis na. Oo. Napalitan mo na yan. Ulitan ko na yan eh. Dito yung pad na yan. Sabihin, mayroong klase. Ayan, sa likod lang hindi mo pa napapalitan. Mahina yung nabili mo. Ayun na, Madaling mapudpud. parang uling eh. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, pagka replacement, madaling mapudpud. Pero pag original galing Mitsubishi, matagal yung buhay niya. Gaya nung nasa likuran, di pa namin napapalitan yan. Drum brake pala mga parts, nakalimutan ko lang Drum brake, nasa likuran. Nasa harapan natin, disc brake. Wala na tayong vlog kasi bawal na nga yung vlogging while driving. Kaya gagawin ko, lagi ko sisirain yung sasakyan namin para lagi may ayos si tatay. Para may vlog lang kami sa inyo. Makapal pa. Oo nga, makapal pa. Saan ba bumili niyan? Tibay din. Yun sa bayan, oh. Bayan. Kala ko parang uling dati. Hindi naman eh. Punasa mo. Kalawang na. Kalawang no. Nakakalawang pala siya. Pati yung itong disc. Hindi nagamit yan. Kinakalawang yan. Pahira mo langis. Dudulas na. Yan. Gaya pinsan ko mga pards, natawalaga ako Naalala ko na naman tuloy. Kinuwento niya sa akin yung disc brake niya sa motor. Lalo kasi kinakalawang Pinunasan niya rin ng langis Tutabak mo daw siya, walang preno Umaandar pa rin yung motor niya Lagyan ng langis no? Kaya niyang baklasin lahat yan. Ito yung makina. Kaya niyang baklasin yung mga pads. Saglit niya nang babaklasin ng tatay. Ganyan kagaling si tatay. 30 minutes lang, nabaklas niya na lahat yan. Yung buong makina Kasi babalik niya sa linggo, 2 linggo bago matapos. Hindi naman ganun kabilis kasi magano ng makina. Yung ipit ng mga bearing nung nung ba yan? Sigunyal. Para makakaikot pa rin sigunyal niya. Plastic gauge yun, di ba? Iipit mo yung niya. Sukatin mo para hindi siya ipit na ipit yung yung bearing nung sigunyal. Kasi pag sobrang ipit yung bearing ng sigunyal, Wala yun. di makakaikot yung makina mo, mahirapan. Nahirapan umingi. Kaya gine-gauge. Ito pa naman, matagal. Pwede pa? Tagal pa nga. Bal pa. Tagal pala maubos. Bibiyay sana kami ni tatay ngayon, mag-alas 10 na, pumunta kami ng sasakyan. Pagdating dito, wala pala akong load sa internet. Malayo pa yung ng Gcash dito sa amin. Sabi ni tatay, check na lang namin yung mga gulong kasi diskumpiyado siya, baka mamaya pud-pud na. Bigla tayo mawalan ng preno. Kaya chinek namin ngayon. Ayun lang naman mga parts, yung kinuwento ko sa inyo ay ayon lang sa nakita ko sa Facebook. Pero kung gusto nyo malaman kung totoo o hindi yung vlogging while driving na bawal na ayon sa LTFRB, tignan nyo na lang sa mga pages nila para sigurado din kayo. Sa akin lang naman, yung nabasa ko lang ng Facebook yun, yung mga bali-balita doon. Hindi naman mismo sa website ng LTFRB ko nakita. Kumbaga, pinost lang din sa Facebook na ayun na nga daw, implement na daw yung ganun. Yung mga motorcycle taxi na kotse, TNBS, yung mga jeepney driver, mga Apex driver, yung mga ganun, hanggang sa pagdating sa mga bus, kasama lahat. Pasok pa rin tayo kasi nga, meron tayong LTFRB franchise Kumbaga, yung safety nga ng hindi tayo kasi wala tayong pasahero, hindi man tayo pampasahero, delivery tayo. Yung makakasabay naman natin sa kalsada daw, halimbawa, mabangga mo, yung nagmamaneo sa kabila, nabangga mo naman, o nasagasaan mo yung tao, tumatawid,
nalingat ka. Nakalagay doon, nabasa ko ganun. Pero walang sinabi yung mga delivery ng L300. Kaya siguro, diskarte ko na lang sa pagbablog habang nakahinto. Kunwari, sabihin ko sa inyo yung pamasahe ng booking, tapos sa pick up, tapos sa drop off na lang. Hindi na tayo magbablog habang nagdadrive na nagkukwento. Ganun na lang yung magiging vlog ko siguro. Pwede siguro pakita yung kalsada. Yung kalsada na lang, wala nang kwento-kwento, wala nang salita. Papakita ko na yung lugar na dinadaanan namin, ganun. Kasi nga, naghihigpit na LTFRB. Dahil nga yung mga nakaraan, maraming nadisgrasya. Gaya yung mga jeep sa may Antipolo, di ba? Yung nagpagewang-gewang, mahataw, nagkakarerahan. Tapos yung nahulog yung estudyante sa jeep. Biglang winasiwas yung jeep niya. Yung pasahero niya, hindi nakakapit. Nalaglag sa jeep, nahulog habang humahataw yung jeep. Kaya siguro, naggawa sila ng batas na ganun. Nagbablog siguro yun, ganun. Nagkakarerahan sila eh. Vlogging din siguro ang ginawa eh. Kaya napagdiskitahan yung mga nagbablog. Pero siguro kung private ka, pwede ka. Wala naman kasi nabanggit sa private. Ang binanggit lang yung may mga franchise eh. Yung mga pang-public utility ban ang binanggit. Okay na eh. Nakabit na ni tatay, saglit lang. Si tatay kasi nagme-maintenance ng sasakyan natin, mga parts, tong L300 natin. Siya naggagawa. Senior citizen pero malakas pa. Siya lahat, kumatrabaho niyan. Ayaw niya yung ikaw katrabaho, gusto niya siya para pulido. Ayaw niya yung pinakikialaman siya sa ginagawa niya. Pag di niya nakaya, yun, hingi ng tulong. Abot mo to, hawakan mo to, o ano mo to, tulungan mo ko sa ilalim. Ilagay yung tornilyo, ganun na lang. Si tatay may alam sa mekaniko, sa makina. Ako lang, alalay lang. Natututo na rin tayo kahit papaano dahil nga habang nagagawa si tatay, nakikita natin eh. Natuto si tatay kasi sa mga truck, dating truck driver, tapos nag-jeep siya. Nag-operator siya ng jeep, siya rin gumagawa ng jeep niya, siya rin gumagawa ng makina. Pag nasisira, lahat troubleshooting. Halos magkaparas lang naman yung L300 tsaka yung jeep eh. Dahil paras lang naman diesel yan eh. Kaya alam niya rin pag maintenance na ito. Gulong namin ito oh. Makapal pa naman. Makapal pa yung guwit. Inukitan eh. Mamahal kasi na mga original na mga gulong. Lalo na yung mga Goodyear. 8,000 ata tayo, 8,000 yung mga Goodyear. Mga bago ah. Tapos yung mga yung mga Taiwan. China. Mga China, Taiwan, 3,500. 4,000. Ganun naglalaro. Kaya sa amin ni tatay, lang. Ito lang yung mga second hand. Pero lagi namin chinecheck. Ito nga second hand yan eh. Lagi kami nakaantabay. Tinitingnan namin lagi. Chinecheck mo lagi. Kung lumabas na yung mga ply, mga ganyan. Babig lang sumabog eh. Pagkatapos naman natin ma-check yung mga gulong, mga parts. Change oil naman. Ayan, nag-change oil si tatay. Kinakargaan niya ng langis. Bale, every 5,000 kilometer kami nag-change oil, mga parts. Tapos parang gusto nga rin palitan ni tatay ito eh. Yung radiator namin. Kasi may mga uka ni niya ron eh. May bandang pan. Tinamaan ng kahoy nung nabaha kami. May pumasok na kahoy dyan. Nakayod. Ayan yung binili ni tatay na langis. Ano langis yan tay? Rebex. Petron Red X. Yung nilalagay ni tatay. Rebex. Magkano isang ganyan? Yung isang galon? 2,000 lahat eh. Kasama na yung filter eh. pati filter. Kasama na. 2,000? Oo. 2,000 daw. Magastos din pagka mag-change oil ka, mga parts. Nakano na kasi kami, 5,700 kilometer na. Lumagpas na nga. Pero tapos na na-drain ni tatay, yung sa may ilalim. Yung takip, baka di mo tinakpan. Tumagas lahat yung nilagay. Natakpan mo na? Sa motor kasi, madalas mangyari sa akin yung mga parts. Dinidrain ko, yung sa ilalim. Tapos makakalimutan ko lagyan ng ng tornilyo. Pagkalagay mo ng lagis. Ubos, 1 litro. Ay pala, 800 ml lang nilalagay ko sa motor eh. Ubos eh, bili agad ako ng bagong langis. Salin-salin gagawa ni tatay eh. Yan yung isang ganyan 1 litro. Nasalin niya dyan. Tapos nasalin niya ulit dito. Wala siyang imbudo eh. Yung Rebex, mura pa yan tayo Mura pa nga ito. Meron mas mahal yung isa. Synthetic. Blue. Yung synthetic nga yun. Yun, Velo Gold. Oo. Synthetic ata yan, semi-synthetic. Mahal yun. Yan kasi ordinary lang ata yan. Ordinary na Rebex ata. Tumaas na raw kasi. Tumaas na yung mga langis na naman. Velo Gold. Oo. Yellow gold. Pero kami, 2 buwan inabot mga parts yung 5,000 namin kasi bibihira lang din naman kami lumabas. Madalas, nasa bahay itong sasakyan. Paano lang kami? Kung kailan lang kami sinisipag ni tatay, doon na kami bumibiyahe na. Hindi katulad dati, nung mga bago pa kami, 1 year, 2 year. Yun talaga sa agaran. Pag bumiyahe kami, ginagabi kami, minsan inaabot kami alas 12. Siyempre, pagka medyo matagal-tagal ka na rin, andyan na yung nasasawa ka sa biyahe, ulit-ulit. Nung mga baguhan pa kami, beroy mo, lalabas kami alas 8. So, uwi kami ng alas 12 ng gabi na mga parts. Ganun na naman kinabukasan na naman. Alas 8 na naman. Alis. Tapos, uwi na naman ng mag-alas 12. Minsan, maswerte na yung alas 10 makauwi ka. Talagang sagaran dati. Pero 3 kasi kami bibiyahe nun. Kasama ko yung anak ko. Salitan sila. Sumasama.
Para ba may pera sila? Pag walang pasok, sumasama sila. Eh, ang ano lang dati, ang pasok kasi MWF, TTHS, ganun yung mga pasok nila. Kaya salitan din sila ng araw nung pagsama dito para may pera sila. Isang araw, may 300 to 500 sila eh. Di ba? Para kanilang trabaho dati, minimum dati lang 500 plus pa lang. Sa 580 lang ata yun nung sumasama sila. Pabigyan ka ng 380 o parang minimum na yun kasi libre kain eh. Ganun din kung magtatrabaho ka, di ba? 580, pamasahe mo tsaka pangkain mo. Parang 300 din sa araw na ikitain mo dun. Parang ganun din, katrabaho ka na rin. Tapos sinasabay na natin palitan ng filter, mga parts ko. Napalitan na rin ni tatay yan. Para yung ano ng hangin, malinis. Yan, dito lang naman yan. Sa may side lang dito eh. Yan, sa may side dyan. Oh. Gilid lang. Sa likod ng ano, gulong. Kaya maganda rin mga parts pagka natuto kayo ng mga troubleshooting yan. Kasi kung ano nyo pa yan, Dumi, oh. dumi na no. Mekaniko nyo pa yan, magkano din bayad Hindi nun. makahinga na yan. Ganyan kabibi. Pag ganyan, si tatay na lang kumakalikot niyan. Basic na sa kanya yung mga ganyan-ganyan ng troubleshooting. Kabisado niya na yan, kung saan nakapwesto yung mga yan. Yan, yung dati Itim na eh. Itim na kumpara dito, ang linis Di mo makita 2 buwan yan mga parts. Kasi pinalitan din natin nakaramang nakarang chainsaw namin. Kada chainsaw, pinapalitan na namin yan. Sobrang likabok Ibigit sa kamay ko agad. Kasi kung di mapapalitan yan, mapunta sa karburador yan mga parts. Babara yan doon, yung mga dumi. Hanggang sa mapunta sa makina. Kaya kailangan pinapalitan din talaga yung air cleaner. Kaya yan, tuwing change oil, sinasabay ng tatay palitan yung air cleaner natin para malinis talaga. Pati karburador tsaka makina natin. Okay na tayo. Napakinggan niya kung may natunog na para lang may naririnig siyang hindi daw maganda sa pandinig niya. Okay naman tayo, pino naman Wala pala yung mahinga yun. Ano yan? Tanggal yung pasilyo. Matanggal? Oo, yan pala yun. Lumuwag. Light for delivery niya eh. Pinakita ko na. Ano? Yan pala yung lagi naririnig niya. Sabi niya, may umiingay. Tik, 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 tik. Ano mga palo? Natanggal na tornilyo na pala. Wala pala yung tornilyo. Ilang araw na yun, naririnig niya. Tuwing nakaparada dyan. Tik, 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 tik. Parang gano'n. Kala niya palyado. Tornilyo pala. So ayun lang mga pards, yung vlog namin ni tatay ngayon. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video pag bumiyaya kami. Pero ingat na tayo. Hindi na tayo mag-vlog ng umaandar o nagkasalita. Papaguhin na natin yung estilo natin mga pards. Kaya kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat sa mga nanood mga pards.